ng Philippine Arena, it goes without saying that they have the money. Diba? Ngayon, kung susungal-ngalan mo ng pera yan, I have one instance, and I will mention the place, Tarlac City. Nagpadala yung LGU ng bigas, papunta doon sa... Tinanggal lahat yun. Dahil tinanggap ng ayaw ko sa they will not accept donations and they will not accept money from other people just to push their cause, diba? Because they have the money. Sino na magagawa ng magkano makastos ko, diba? So ako, sa akin ang opinion ko dyan, siyempre, iniisip nila lahat pwedeng mabayaran ng pera. Diba? Hindi lahat. Katulad sa amin dito, mababayaran ba kami ng pera? Diba? Binayaran ako. Magkano ba ito? Nabibili ko lang ng cellphone sa loob. Magagalit si Balaw niyan. Bakit tayo magpapabayad? Bayad na tayo. Yung sakripisyo ni former President Duterte sa atin, tamang-tama ng bayad yun. Tayo ang nakinaban. Meron akong sasabihin sa inyo na importante at mahalaga. Hinahausang lang kayo naman yun. Ito yun ha. Huwag ka magalit yan, easy ka lang. Sabi ka nag-uusap ko dito eh. Ito yun. Naalala nyo na yung leak ng information ni Marcos about VP Sara as unimportant, di ba? May kwento ako doon. Ito yung kwento doon. Sabi ni Marcos na tinanong siya, ano yung masasabi niyo tungkol doon sa message na nasa media na ngayon? Anong sabi niya? Ngumiti siya at nagsabi niya, nag-leak na pala. Eh putang ina ka, presidente ka, informasyon mo nag-leak. Di ba? Tapos natatakot ka na mamatay ka. Tapos ang informasyon mo nag-leak dun sa iba, sa media. Na-exclusive pa ni Katunying. Diba? Pero nang tinanong ka tungkol sa concert ng Duran Duran, anong sabi mo? Di mo alam. Diba? Anong pagkakaiba dun? Yung bagay na dapat mong sabihin kung ano ang nangyari at kung totoo o hindi mo sinasabi. Pero dahil gusto mong ipahiya ang VP Sara at sabihin mo ang important, magpapalabas ka kunyari ng message para lang mapag-usapan sa media. Hindi na kumakagat yan katulad ng West Philippine Sea nyo, hindi na kumakagat sa tao. Diba? Kasi mga bobo kayo eh. Isipin nyo, magbibigay kayo ng diesel at sa mga pagkain sa mga nangingisda doon sa gitna ng dagat. Ulol! Diba? Bakit kayo doon magbibigay? Bago sila maglayag, ibigay nyo na. Diba? Doon tapos magpapapumpa ng tubig, tapos propaganda na naman. Diba? Ang hihira talaga. Kaya ako, lahat ng ginagawa nila na mali, ang sagot nila, PRRD, Sara Duterte. Wala nang iba. Sir, opinion lang. Sir, kasi yung mga BBM vloggers na si Open napalabas niya na fake news daw ang mensahe ng INC. At sinasakyan daw ng mga Duterte. Tayo daw ay nagpa-fake news about sa pahayag ng INC. Kung masasabi niyo doon, kay Coach Jared, Bukbok, na bayaran, na vloggers. I have nothing against Coach Jared. Kasi noong kagabi ko na live, nagpabad siya ng 30 minutes. Nanood siya, pero hindi siya kumigil. Ayaw nila doon, dito tayo sa nanood siya. Hindi niya pwedeng nanood siya doon. And nakita niya kung anong style ng pagbablog ko. I do not use words na nakaka-insulto sa ating presidente, sa First Lady, at sa... Basta yung bagong service mo, basta nakita ko. Ngayon, noon sa news niyo, nilabas yun sa program, diba, na INC. Kung saan nagpro-programa din si
Representative Marcoleta. Paano sasabihin yung fake news yun? Ayaw lang nila matanggap talaga na it goes without saying, ulitin ko, na itigil nyo na yan, may support ni Sara. They said it in a nice way by saying, diba, we support the message of the President not to go on with the impeachment because of the present problems of the country. Diba? Pero ang kanilang sabi ay naghahanda para magkaroon ng mass action o rally. Oh. Ano ang ibig sabihin ng rally? Protesta. Diba? So ano ibig sabihin ng pagprotesta? Ibig sabihin ayaw nila. Kanino nila ayaw? Kay Marcos. Pero ayaw nilang insultuhin. Hindi pa ma-insulto kay Marcos yun. Sobra naman ang pagkabobo ng presidente natin kung hindi pa niya maramdaman. Diba? Oh, diretsohin niya yung pamamahala ng iglesia. At sabihin niya na kung ano ang gusto niya mangyari. Bakit after ng pagsabi ng iglesia, nagkaroon kayo ng fellowship dyan sa Malacanang? Bakit? Bakit? Oh, bakit? Bakit pinatawag? Bakit kayo nag-issue ng statement of support sa President? Oh, without issuing a statement of support to the Vice President. Di ba? Putangin na ano yun? Sa Presidente lang kayo sumusuporta, sa Vice President hindi. Di ba? Tapos papapasukin nyo yung mga NPA doon. Gagawa sila doon ng press release. Tapos meron silang mga anong tawag dito, mga placard doon. Ano na nangyayari? Yung mga illegal nasa loob ng Kongreso, yung legal pinapahuli ninyo. Oh, di ba? Sinong inuusig kayo? Yung Vice President. Oh, sino nag-uusig? Yung mga komunista. Kailan pa tayo magigising mga Pilipino? Wala na sa ayos yung mga ginagawa nila. Oh. Nasa YouTube po. Wala na sa ayos yung ginagawa. Nandito Mga support. para ipakita ang suporta Talaga. ng isang madaraho sa nangyayari kay Vice President. She is a duly elected officer of the land, the second highest. Huwag kayong maniwala kay Makagago na pang-third lang siya. Diba? Hindi naman beauty contest ito. Diba? Si Makagago sabi kasi pang-third lang. Si President daw Marcos, pinakamamahal na speaker, pangatlo lang daw si Sara, ulun. Ibayaran naman yun. Walang konstitusyon. Yung pangalan niya, Ayun! Sa sweldo, magkano? Ginawang mo yung splice. Sa pahayag ni Kathleen yun, Kasi ka lang ang isang sweldo. kaya sinabas yung mga BBM lang. Dahil sa pahayag na kahit yung pinapalabas ni Kathleen, yung link na nakuha niya, napalabas ng mga BBM vloggers na fake news ni Kathleen, na pinapabangon lang si BBM. So parang hugas kamay lang ang nangyayari, kabaliktaran doon sa sinasabi ni BBM na sinusuportahan ko, yun na yan, ang impeachment ni VP Sara. What do you think, what is the whole scenario of this na, ito ba yung endgame ba ni BBM or talagang pakitang tao lang nito para maging mabango siya dahil natatakot siya, naalan siya, napapraning, whatever? If you would like my opinion sa ginawa na yun, it is a usual propaganda na ginagawa. Yung tinatawag na spin, no? Wala silang issue na panlaban doon sa indignation ng mga tao regarding sa impeachment ni Vice President. Wala silang panlaban doon. So paano nila i-counter doon? Gusto nilang magdigong. Diba? Yung ginawa ni PRRD nung sinabi niya na guys, do not do that. Diba? Nung sinabi may impeachment kay Leni Robredo, sinabi niya, diba? Ang sabi niya, please stop. Because she is harping on me. You will file an impeachment case. She is an elected officer. To counter that, kasi mabango yung sinabi ni PRRD, gusto nilang magpalabas, kaya lang hindi kaya na ipalabas ng biglaan. Ang ginawa ni Marcos, kunyari, nagpalit siya ng information para ma-emphasize na unimportant si Vice President Sara.
is, yung issue ninyo na sinasabi ninyo, betrayal of public trust, yung hindi pagpunta ni VP Sara, abandonment of duty ng bagyo ng Karina, putang ina, paano yan naging grounds for impeachment? Ano ba ang trabaho ng Vice President? Sasabihin ko sa inyo lahat dito, ang trabaho ng Vice President, mag-antay na matikok ang Presidente. Correct. True. Correct yan. Tama yan. Oy, Diba? nasa taas, kusina! Diba? Oh. Yan ang trabaho ng Vice President, wala nang iba. Diba? Oh. Bakit nila ilalagay yun? Betrayal of public trust. Yung ano niya ng pag-abandon daw niya doon sa Typhoon Karina. Diba? Oh. Di tama yun. Parang tanong ka. Sir, sa tingin nyo, may pupuntahan ba itong impeachment case na inihain kay Vice President Inday Sara? Sa tingin ko, mauubusan ng oras. Kung ngayon nila i-file, kung i-file nila next year, after the election of the new set of lawmakers, may posibilidad na umabot ito sa House of Representatives. Pero ito unless the people will not vote on the members of the House of Representatives who are oppressors of the Dutertes. Kung hindi nyo iboboto ang mga oppressors ni Vice President Sara, walang impeachment na mangyayari kahit next year. Diba? Saan ang bola? Nasa atin. Diba? May hawak kang ibon. Sa tao. Sasabihin mo sa mga tao, buhay ba o patay yung ibon? Diba? Pag sinabing buhay, pipisain ko yung ibon. Pag sinabing yung patay, papalayain ko yung ibon. Ang ating kinabukasan nasa ating mga kamay. Diba? Katulad ng ibon, pwedeng pisain, pwedeng palayain. Kayo ang magbibigay ng destiny ng bansa natin. Let us stop electing members of the House of Representatives and members of the Senate who are corrupt and can easily be paid. Ito yung hindi nyo alam. They are asking for accountability. They are asking for accountability. Di ba? Transparency. But are they accountable sa kanilang MOOE? Miscellaneous and other operating expenses. Nagliliquidate ba sila? Wala. Hindi. Dahil doon sa ipinasa na Resolution 10 ni Senator Ping Lacson. Na hindi na sila nagliliquidate. Walang resibo. Pinipirmahan na lang nila na ginamit. Magkano bawat isang congressman? 423 million plus a month. Magkano bawat isang senador? 900,000 a month. Gusto nyo makita yung computation ko? Asan na si Palag? Palag! Si Palag. Yung cellphone ko na isa. Yung cellphone ko na malapad. Andun yung computation ko. How much every congressman and every senator get every year. Malapad. Mas importante ito, makinig kayo. Communication na po. Ito yung mga sinabi ng live na sasabihin na sila live natin. Ito guys, tuto kayo kasi yung mga naghahanap ng resibo dyan, ito na lalapagan kayo ni classmate na Darao. Classmate na Darao. Sa live. At ang live streaming dito sa lalo po, may nakikita dito sa live na sasabihin na may araw na to sa EDSA Friday ko. Lalo kayong mga Pintok na! yung whole civilization. Pre, pasugit ako ng video mo, pre, ha? Kita natin, ha? Okay. Bawat isang congressman, 2002 pa ito na figures, ha? 2002. 429,601.79,000 pesos per month. They are asking for accountability. Pinipirmahan lang nila ito. Pinipirmahan lang nila ito. Walang resibo. Walang audit sa COA. Bakit? Siyempre, takot yung COA sa kanila. Tingnan nyo ngayon. Yung COA na ngayon ang
nanonood sa kanilang accounting. Di ba? Oh. Ngayon, in 1 year, one member of the House of Representatives gets 5,155,221.48. Bakit ito delikado? Ito yun ha. Kung magpapasweldo sila sa mga district office nila, hindi na yun mababawian ng tax. Bakit hindi mababawian ng tax? Hindi makukuha na ng tax? Kasi hindi naman nila inilalagay, pinapakita yung payroll nila. Di ba? Hindi naman nila pinapakita yung kanilang mga payroll. So therefore, walang withholding tax. Lugi na kagad yung gobyerno. Lahat ng consultant sila, lahat ng mga staff nila sa district, di ba? Bayaran nila o hindi, meron silang pera, ilalagay lang na ng expenses nila. Malay ba natin, dadalawa lang ang staff nila. And mind you, pag ikaw ay chairman, you have an additional 200 plus thousand bawat chairmanship mo. Kaya nag-aagawan sila. Okay. Sa isang term, 3 years, that is amounting to 15,465,664.44. Oh. Si Castro, pang 3 years na, pang 3 times na, ito yung nakuha na niya. 139,190,979.96. Kasama yung bonus dyan. Hindi pa. Sweldo pala, sahod pa lang to. Iba pa yung sweldo. Oh, wala pa yan. Ito parang allowance lang to. Oh. Diba? Wala pa dito yung speaker's bonus nila. Holy shit! Oh. Diba? Wala pa yung? Wala pa. Wala pa rin yung pagiging komisyoner. Oh. Diba? Oh. Uy! Ang sabi ni Angelo Palmones, 35% daw. Kaya na-overwhelm yung Kaya pala tuwang-tuwa sila na laging may hearing. Yung mga senador, Yung 2020. 939,472.47. Every month. Isang taon yan, isang taon. Magkano, sir? 11,273,669. Nako. Sa isang term na 6 years, Grabe. 67,642,017. Diba? Kaya nagpapatayan sila Sir, ng senador. kasama na ba dyan yung PIDAP? Hindi pa? Wala pa. Wala pa. Tiba-tiba pala? Wala pa. Tiba-tiba Wala pala, pa. sir. Isipin mo, if you have a project that will be implemented in the DPWH, kung sususugan natin ang sinabi ni Angelo Palmones sa kanyang programa na 35%, for every 100 million, that is 35 million. 35 million. Diba? Yes. Oh. Diba? Oh. Grabe. Laki. Tama ang sinabi ni Tatay Diggs. Pagpasok mo, Seiko. Paglabas mo, Rolex. Wow. Ang inaantay ko, may papasok na kandidato na magsasabi, pag pumasok ako dyan, kung ano yung kotse ko, yun yung paglabas. Kung ano man ang ibigay sa akin, na nagiging commission ko sa mga project, ibibigay ko rin sa mga tao. Pero wala eh. Lahat sila plastic. Ano sinasabi? Magsisilbi ako. Ulul. Sana maniniwala sa kanila. Diba? Oh. Ngayon, total, pare-pareho naman sila. Bumoto na lang tayo na makakatulong sa atin. Diba? Yung pwede natin malapitan at pwede makatulong sa atin. Diba? Oh. Ngayon, sino ngayon ang may problema sa accountability? If we will ask that they will account for this, pwede ba? Yes. Anong basis natin? Di ba? Anong basis natin? Di ba? Article 6, Section 20 ng Legislative Department. Anong sinasabi? Every year, dapat ang COA nagpapublish ng report, ng audited, sa bawat expenses ng bawat isang member ng House of Representatives at bawat isang member ng Senate. Nangyayari ba yon? Hindi. Bakit? Takot din yung COA. Dahil wala naman lang naglilipunin. Diba? Pinipirmahan na lang nila. That is why I am here. Because of that. Diba? Ngayon, kung may katanungan pa kayo, hindi ko na kayo sasagutin. Hindi na, nag-interview na eh. Nag-interview na dito eh. Diba? Salamat, sir. Salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyo.